Nakahanda na ang magiging programa para sa inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte. Mula sa Davao City, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, go ahead. Attorney Reg, isinasapinal na lamang ng organizing committee ang magiging setup ng mga broadcasting company para sa gaganaping inaugurasyon ni President-elect Rodrigo Duterte sa June 30. Ayon kay incoming Presidential Communications Secretary Martin Andanar, 627 na bisita na ang nakalista para sa dadalo sa inaugurasyon na gaganapin sa Rizal Hall ng Palasyo ng Malacanang. Nakipag-usap na rin ang communication group ni Duterte sa Facebook Asia para sa live streaming ng makasaysayang panunumpa ng ika-labing-anim na Pangulo ng bansa. Sa ngayon ay tinatapos na lamang ang magiging talumpati ni Duterte. The speech of the president is currently being written and being revised. There are about two people who are managing this right now. Ayon naman kay incoming presidential spokesman Ernesto Abella, hindi mawawala ang senaryo ng pagsasalubong ng incoming president at ng outgoing president, kung saan bibigyan ng departure honor si Pangulong Benigno Aquino III. Pagkatapos ng inaugurasyon ay magkakaroon ng mass oath-taking ang mga miyembro ng gabinete ni Duterte at magkakaroon ng tinatawag na diplomatic reception sa halip na Van Dinur. Sa ngayon, ayon kay Abella, wala pang malinaw na impormasyon kung makakasama dito sa diplomatic reception ang incoming Vice President Leni Robredo. Attorney Reg? Nel, ilang mga detalyeng gusto kong tanungin, no? Unang-una, kanino ba manunumpa si President-elect Duterte? Kay Associate Justice Bienvenido Reyes, Attorney Reg, gaya ng sinabi na rin ng kampo ni Duterte, doon siya manunumpa dahil ito ay alam natin ay fraternity, ka-brad niya dito sa Davao City, Attorney Reg. In the last few days, no, narinig natin yung mga spokesperson, pati si President-elect Duterte, na sinasabi na hindi magsasama ng mga family members yung mga ibang mga guests, no, para hindi dumami o lumobo yung guest list. Sino ba sa mga miyembro ng family ni President-elect Duterte ang iimbitahan at makakapag-attend talaga doon sa inaugurasyon? Yung immediate family ni President-elect Duterte ang pupunta doon. Ang ilan sa mga pupunta doon, yung tatlong anak ni Duterte, si Paulo, si Sara, sila yung mga pupunta na mga pangunayan ng mga nagsalita na makakapunta dito sa inaugurasyon. At yung iba pang miyembro ng pamilya, hindi pa natin nakukunan ng pahayag kung tiyak sila makakapunta. Pero sinabi sa atin ng mga tagapagsalita na yung immediate family mismo ng incoming president ang pupunta doon. Nel, medyo lumobo na from the initial 500, naging 627 na yung guest list. Ang tanong ko, no, meron ba sa mga miyembro ng gabinete ni President Aquino ang na-invite rin dito or parang totally puro mga kaalyado lamang ito ni President-elect Duterte at mga kaalyado na mga kasama sa gabinete? Noong nakausap natin yung mga spokesperson din at yung organizer ng event, karamihan talaga doon sa mga nasa event, mga nasa listahan ay mga miyembro lamang ng gabinete ni Duterte. Walang sinasabi na may makakasama dito na current secretaries ni Pangulong Aquino. Kung may makakasama dito ay wala silang impormasyon, pero sure sila na limitado lamang ang bisita dito. Yun lamang mga imbitado na cabinet members, hindi kasama yung pamilya nila, then diplomatic corps at yung iba pang mga personahe ang naimbitahan dito, Attorney Reg. So for now ay wala tayong nakikita na current secretaries or official from under Aquino administration na maiimbitahan dito, Attorney Reg.
Huling katanungan, Nel, no? Dahil ina-expect natin magiging simple itong inaugurasyon na to compared sa mga previous inaugurations that we've seen. Mga magkano ba ang budget na inilaan ng administrasyon ni Duterte dito? At saka galing ba ito doon sa budget ni Administrasyon Aquino? Hindi pa sila naglalabas kung ano ang detalye ng budgeting, pero medyo mas sa nakikita natin, no, yung mga ihahain pa lamang ng pagkain, hindi heavy meal yung o yung lunch na ilalatag doon, hindi naman mamahalin. Ang una nga nating impormasyon na nakuha maruya lang at saka yung adobo, yung mga pagkaing Pinoy ang ihahain lang doon. Pero sabi nga ni Duterte, hindi magiging magarbo itong inaugurasyon. Simple lamang at walang masyadong pagkain dito, kaya walang masyadong magiging gastos. Kung pag-uusap gastos, Attorney Reg, alam naman natin kapag mga inaugurasyon, yan ay nanggagaling sa current budget kasi nagkaroon na ng transition meeting between the presidential management staff na si Bongo, yung chief, yung incoming, and the current PMS chief. Kaya nagkaroon na dyan ng mga suwestyon. And then, nailatag na rin yung budget kung meron man. Yan. Maraming salamat, Nel Maribohok, nagulat ng live mula sa Davao City.